Bare months na pala mga idol. Ang tanong, may mga jowa na ba kayo para sa darating na Pasko? Kung wala pa, ayos lang yan. Meron naman puno ng saging na ma-order sa Shopee. Pero hindi, biro lang. Dahil sa bare months na, kaya naisip ko gumamit ng mga troops gaya nito. Puting puti at mga puting bahulaw. At dito ko nga ginamit sa classic wear namin dito sa PH Under Fire. Dahil naubos na nga na mga kasama ko yung mga base na mga barat at yung mga naiwan na lang ay yung mga nakaplug sa akin. Ano pa ang gagawin? Kaya dito, sinimulan ko na nga magluto ng mga troops na gagamitin ko. At tinumpisahan ko nga dito sa TH12. At ang ginamit ko nga ang main troops dito, 14 puting bahulaw. Sinamahan ko lang ng ilang pirasong bungo na nakasaray sa tae at ilang salamanggero. At ang plano ko nga sana dito, hindi na muna gagamit ng bulalakaw ni Tatang. Kaya nagsalag na lang ako dito ng mga spell na mga paniki at isang spell naman ng ugat para sa reinforcement. Kaya tara mga idol, paulanin natin ng yelo yung mga base na mga kalaban. Gamit nga itong mga puting bahulaw. At dito nga, ginamitan ko muna ng spell ng ugat, yung isang Inferno Tower at dalawang Wizard Tower. Sabay lapag ng mga spell na mga paniki. At ang plano, tanggalin na muna yung mga ibang defense mula dito sa baba hanggang 3 o'clock. Ang kaso, biglang may mga lumutang ng poste ng PLDC dito sa may baba. Kaya ang nangyari, naging dalawang grupo tuloy yung mga paniki. Pahamak talaga kahit kailan yung poste ng PLDC. Pero hayaan na, dahil sa paakyat na yung ibang grupo ng paniki, kaya naglapag na muna ako ng ilang pirasong puting bahulaw para madistract yung ibang defense. Wala rin palang may itutulong dahil ang bilis nga natusta yung mga grupo ng mga paniki at nasayang lang nga yung dalawang pre-spell ko na ginamit ko sa may Wizard Tower. Bulok na strategy. Halos nagsayang lang din ako ng 12 pirasong spell dahil ko konti lang nga yung natanggal na defense at hindi man lang napasama yung isang single Inferno Tower. At yan nga ang naging problema dahil papalapit na ngayon tupakin sa may single IT at wala na nga ako natitirang spell para sana maprotektahan si tupakin. Kaya ang nangyari, natutukan na nga ng dalawang single IT pero sinubukan ko pa na hindi agad mandedo si tupakin gamit yung ability ni Tatang na Eternal Tomb. Pero wala, hindi talaga kinaya ni tupakin. Paano ba naman, dalawang single ba naman yung bumanat sa kanya? Kawawa naman. Pero hayaan na, mas ginusto ni Tupakin ang dumikit sa dalawang single. Kaya nilapag ko na lang dito yung reinforcement ko na Blim. At may karga-karga nga ito mga Berdeng Tiyanak. At ang Berdeng Tiyanak na nga ang bahala ang magtatanggal dito sa may Town Hall. Habang yung Abloy, kinukuyob lang nga ng mga tambay na Tiyanak. Kaya ayun, nagwala na nga at na-activate na yung Earthquake Boots at Spiky Ball. At wala nga siyang pake sa may Eagle Artillery na kanina pa siya hinahagisan ng tae. Dahil ang gusto niya, ikutin lang yung buong base ni Raul hanggang dito sa baba. Buti na lang, mas matino pa yung dalawang puting bahulaw at sila na ngayon nagtanggal doon sa may Eagle Artillery. Abang si Tatang, hila-hila na nga ng ibang grupo ng mga puting bahulaw papunta dito sa may Expo. Pero marami pang pakalat-kalat na mga buildings dito sa may 3 o'clock. Kaya nilapagan ko na ng mga salamangkero para sila na yung bahala magtatanggal dyan sa pakalat-kalat na storage at good collector. At isa na lang ang problema ko dito, itong bantay na enemy BK. Dahil may hawak-hawak na siyang gitara at sigurado ipangahampas niya yan sa mga puting bahulaw at dito kay Abnoy. Pero bago pa sila magampasan, nilapag ko na yung natitirang salamangkero doon sa bahay ng karpintero. At ayan, hindi malang ata nakahampas ng gitara yung bantay na enemy BK. Dahil isa-isa na nga naputukan yung mga puting bahulaw. Kaya ang nangyari, kahit walang masyadong value yung nagawa ng mga paniki, nagawa pa rin matristar yung defense ni Raul. Magamit nga yung mga puting bahulaw. Nagdala-dala pa kasi ng mga paniki, pwede naman sana gamitan na lang ng bulalakaw ni Tatang. Pero hayaan na, nagawa pa rin naman matristar kahit na hindi nasunod sa plano. Kaya lipat naman tayo sa may Stage 13. At dito nga, sinalang ko na ulit yung mga gagamitin kong troops. Nakakadala gumamit ng mga paniki, kaya dito gagamitin ko naman yung bulalakaw ni Tatang. At ang main troops, 11 pirasong puting bahulaw. At sinagat ko na pati reinforcement 3 pirasong puting bahulaw. Kaya tara mga idolo, palamigin natin ulit yung mga defense ng mga taga-barat. At ito na nga ang defense ni Scary Monster. Kaya ayan, saktong-sakto dahil mukhang Scary Master ito mga puting bahulaw. Kaya inumpisaan ko na dito si Tatang sa may 3 o'clock. At karito naman na nangahagis ng tae dito sa may 9 o'clock. At yung karito na ang bahala mangagis ng tae sa mga ibang defense na pakalat-kalat doon sa may 9 o'clock. Dahil si Tatang, target naman niya ang mismong Town Hall ni Scary Monster. Kaya inunahan ko na muna lapagan ng spell ng Lindol yung mismong Town Hall. Para kasama na rin sa matatanggal yung isang Inferno Tower at syempre yung Clan Castle. Kaso pinapanood na pala ako ng mga taga-barat pero sakto ang pasok niya dahil ito na special delivery, tae ni Tatang. At ayun, butas yung bubong ng Town Hall ni Scary Monster. Tapos sabayan pa na malaking pana na itupakin. Kaya ayan, naging abo na yung Town Hall. Kaso ang problema, papalapit na yung mga healer ni Tatang dito sa may air defense. Kaya dito, ibinaba ko na yung bita-bitang hirong yombot para matanggal na nga kagad yung isang air defense na inisa-isa na nga yung mga healer ni Tatang. At naglapag na nga ako dito sa baba ng 20 puting bahulaw kasama si Abnoy para matanggal na kaagad ni Abnoy yung mga buildings na pakalat-kalat dito sa may baba. Dahil ang plano, papapasukin ko sana sa loob si Tupakin kasama si Tatang papunta dun sa may Eagle.
Pero balik na muna tayo dito kay Hirong Yombot. Inagtutulungan na pala ng tatlong expo at ng poste ng PLDC. Kaya sinubukan ko muna tulungan gamit yung mga pre-spell. Kaso kawawa yung Hirong Yombot. Tatlo ba naman buwambanat sa kanya? Ayun, hindi nga talaga kinaya. At balik na tayo dito kay Tupaken. Bali naglapag na nga ako dito ng Jamswell para papasok na lang sana si Tupaken sa may Eagle. Ang problema dahil sa kupat kumilos ni Apnoy na matanggal yung mga buildings. Kaya ayan, lumabas na yung Tupaken. At hindi nga pinansin yung Eagle na kanina pa sila hinagisan ng tae. Mga hero na to, oo. Kung hindi Apnoy, may Tupak. Pero hayaan na dahil marami pa naman natitirang buhay na puting bahulaw. At nadagdagan pa nga dahil lumabas na yung reinforcement ko na 3 puting bahulaw na nakasakay doon sa karito na nangahagis ng tae. Kaya ayan, halos hindi na nga makagalaw yung bantay na enemy queen kasama yung Inferno Tower at mga expo. At yung mga hero, chill na chill lang sa Gately habang tinatanggal yung mga buildings na pakalat-kalat sa may labas. At wala nga talaga silang plake dito sa may Eagle na kanina pa sila hinagisan ng tae. Kaya ako na lang ang nag-adjust kaya nilapag ko na dito yung natitirang salamangkero at isang piraso ninja. At naguunaan na nga sila papunta dito sa may Eagle. Naguunaan pa, hindi na rin pala aabot dahil tinapos na nga ni Tatang at ng isang salamangkero. Habang yung isang spectator, seryoso nga talaga siyang manonood at hindi nga talaga siya umalis. Tama yan, manood ka lang para manlamig din yung relasyon nyo. At dito na nga tayo sa TH14. At ang mga ginamit ko naman dito ay mga puting butete. At paulanin naman natin ng yellow yung defense ng mga taga-barat. Kaya nagsalang na nga ako dito ng 7 pirasong puting butete. At ang plano ko talaga dito, gamitan ng Glimp na may Super Barbie yung sunod na defense. At ipahinga muna yung bulalakaw ni Tatang. Kaya ito, naayos ko na nga yung mga gagamitin kong troops at spells. Sabay attack kaagad. Ang gandang lutan yung defense ni SRB dahil nasa Gately lang yung town hall. Kaya madali na nga ako dito. At nilapag ko na nga lahat dito sa may 3 o'clock yung 7 puting butete kasama pati si Tatang. Tapos inantay ko lang na matanggal nila yung isang air defense para diretso-diretso na sila sa may gitna. At nung natanggal na, nilapag ko na dito yung reinforcement ko na Blimp at may kargang Super Barbie. At plano ko nga paabutin hanggang dito sa may Clan Castle. Kaya ginamit ko na dito yung ability ni Tatang para sigurado na aabot yung Blimp doon sa may Clan Castle. Kaya dito, todo focus na nga ako sa may Blimp. At ayun, sumunod nga sa plano at sumakto nga doon sa may Clan Castle. Kaya dali-dali na nga ako dito naglapag ng mga spells. Kaso, nagulat ako. Bakit walang gumagalaw at pumapana ng mga Super Barbie? Ay putik na yan. Mali pala yung spells ko. Dapat 2 clone lang, isang rage at hindi spell na yung iba. Diyos minyo talaga rambutan, lagi kang lutang. Yan ang napapala sa kakamadali. Kaya sa bandang dulo, piso malala. Pwede naman mag-take 2, diba? Kaya ito, lumipat na lang ako sa isa kong account at inayos ko na nga dito yung gagamitin kong troops. At dinouble check ko na nga yung gagamitin kong spells. Mahirap na baka maulit-ulit. Nasanay kasi sa kaka-spam na mga butigi at Yeti clone. Kaya ayan, bago pa maulit yung trahedya, inayos ko na yung mga reinforcement ko at spells. Kaya take 2 tayo, take 2. Kaya ito, banat na ulit. Mas gusto kasi pahirapan yung sarili at pagtripan yung mga base ng kalaban. Tutuusin, madali lang ito 3-star gamit yung mga butigi at Yeti clone. Kaso lagi kasi may bumubulong sa likod ng tenga ko. Pagtripan muna. Kaya ayan, sana masaya na kayo at pagtripan natin yung mga base ng kalaban. Pero balik na nga muna tayo dito kina Tatang, kasama yung mga puting butete. Ganon pa rin yung plano, sinama ko lang yung Blimp dito kina Tatang at sa mga puting butete. At focus na nga ulit dito sa Blimp na inaanday ko umabot siya sa may Clan Castle. Kaya eto na, unahin ko na ng Imbi spell. Sabay lapag ng 2 clone at isang rage, magbibilang lang ng every 4 seconds bago maglapag ulit ng isang Imbi spell. At yung mga buteteng puti kasama si Tatang, bahala na sila sa buhay nila dahil ang goal ko, focus lang dito sa mga Super Barbie. Kaso nagtataka ako kung bakit ang bagal makabasad ng mga Super Barbie na mga defense. Alam niya, sinusundan pala nila yung mga tae na tumatalong galing doon sa may kaldero. Pahamak na kaldero to, bakit kasi may laman na tae? Ayan tuloy, town hall at tigil lang yung natanggal ng mga Super Barbie. At hindi nga napasama yung mga Multi-Inferno Tower, yung mga Expo at mga Scattershot. Pero sigurado, abugbog talaga yung 3 hero na naiwan. Pero tiwala lang, kaya nilapag ko na dito sa may 9 o'clock yung Abnoy na BK na may alagang baka at yung Tupake na Queen. Kaso nagwala na nga yung Abnoy. Paano ba naman? Tingnan nyo naman yung kaldero. Hindi pa pala ubos yung laman na tumatalo na tae. Walang yung kaldero yan. Bakit ba kasi yan yung nilagay na bantay? Tuwang-tuwa siguro itong buang na to habang pinapanood niya yung nangyayari sa mga hero ko. Pero antayin mo lang dahil ito na yung malakas ang Hirong Yombot. Panoorin mo lang kung paano isa-isahin ni Hirong Yombot yung mga defense na naiwan dito sa base ni SRB. Kaya Hirong Yombot, ikaw na bahala sa mga defense dahil yung apply na BK, naging tanot na naman dahil rumonta lang sa may labas at iniwan niya nga iwasawan niyang tupakin. Kaya sa mga babaeng tupakin dyan, bawas-bawasan niya yung mga tupak niyo. Mahirap na, baka madaya kayo dito kay Tupakin na Queen. Lagi nga iniiwan ng asawa niyang Abnoy. Pero seryoso guys, kung sino pa yung malakas ang tupak, sila pa yung masarap pagmahal.
Pero teka, tama na yung kalokohan. Balik na tayo dito sa base ni SRB. Wala na nga masyadong ganap dito. At inaantay ko na nga lang si Hirong Yombot na ubusin niya yung mga ibang defense na naiwan dito sa base ni SRB. Kaya sa bandang dulo, nagawa ko pa rin matristar yung defense ni SRB. At hindi nga nagawang pigilan ng kaldero na may laman tae si Hirong Yombot. Kaya dito, ngiting aso na naman si Rambutan habang tinitingnan yung isang spectator. Kaya dito naman tayo sa stage 15. At balik na tayo sa puting bakulaw. Kaya dito nga, inaayos ko na ulit yung mga gagamitin kong troops. Ganon pa rin, palamigin pa rin natin yung mga defense na mga taga-barat. Dahil 12 puting bakulaw yung main troops ko. At pati reinforcement 3 puting bakulaw. Kaya mga idolo, panoorin natin kung paano ba natin palamigin yung TH-15 base ng mga taga-barat. At ito na nga yung defense ni Dark Soul. Saradong-sarado yung mga pader niya kaya nagdala ako dito ng bungo na nakasakay sa tae. Pero mamaya lang yung mga bungo na nakasakay sa tae. Dahil inuna ko na muna dito tanggalin yung town hall. Kasama na pati yung mga buildings na nakapalibot dyan sa may town hall. Kaya ginamitan ko na muna ng imbispel yung mga ibang defense na pwedeng tamaan ng bulalahaw ni Tatang. Kaya ito na ang tae ni Tatang. At ayun, sa pulang tae yung bubong ng town hall ni Dark Soul. Kaya agad-agad ko ginamit yung malaking pana nito pakin dito sa may 3 o'clock. Kaso, nagulat ako bakit hindi natanggal yung town hall. Ay walang yung karpentero yan. Pinupukpok niya pala para bumalik yung HP ng town hall. Lang yung karpentero to pahamak. Pero hayaan na, si Tatang nang bahala dyan mamaya sa town hall. At focus na muna tayo dito kay Tupakin. Sinamahan ko na muna ng 2 puting bakulaw. Dahil masasalubong niya nga dito yung bantay na enemy Yombot. Ay ayan, pinagpapana ni Tupakin. Habang tinutusok-tusok ng enemy Yombot yung 1 puting bakulaw. At dahil sa papaakyat si Tupakin, kaya nilapag ko sa may taas yung bahay ng aso para matanggal na kaagad ng 2 robot kasama yung mga salamangkero, yung mga buildings na pakalat-kalat dun sa may taas. At si Tupakin kasama si Abnoy, papasok na lang sila doon sa may single Inferno Tower. At dito ko naman binaba sa may baba yung Hirong Yombot. Sinamahan ko na rin ng 2 puting bakulaw para may tatangke kay Hirong Yombot. At si Hirong Yombot na nga yung bahala ang magtatanggal sa may single IT dito sa may baba kasama pati yung mga ibang defense. At si Abnoy kasama si Tupakin, sila naman yung bahala magtatanggal sa isang single IT at ibang main defense na nandito sa may taas. Pero balik muna tayo dito kay Hirong Yombot, nabubugbog na pala kaya yun nagwala na nga at lumabas na yung mga alaga. Buti na lang sinamahan na ni Tatang. Kaya dito na muna ako nag-focus kaya sinasuportahan ko na mga puting bakulaw. Dahil si Abnoy na BK nakapasok na nga sa loob gamit yung ability niya na earthquake boots. Kaya halos maubos na nga yung mga defense doon sa may taas. At yung mga naiwang buildings na pakalat-kalat sa may labas, nilapagan ko na ng wizard at 2 Barbie. Pati yung naiwang 3 bungo na nakasakay sa tae, nilapag ko na para may pakinabang naman. Sayang kasi kung hindi gagamitin, mahal pa naman yung upa ko dyan. Kaya sa bandang dulo, nagawa ko nga matristar yung defense ni Dark Soul, nagamit nga yung 12 puting bakulaw. Pero inaantay ko nga dito na bumalik yung isang mata. Bakit kaya hindi na bumalik yun? Hindi kaya nagsisalang na ulit yun ang tae sa kaldero? Ganon siguro ulit yung gamitin niyang pambantay, pangontra dito sa mga puting bakulaw? Pero hayaan na, kaya dito na muna tayo sa stage 16. At dito nga, inaayos ko na ulit yung gagamitin kong troops. At ganon pa rin nga yung ginamit ko, puro puting bakulaw. Dahil palalamigin natin yung lahat ng mga defense na naiwan dito sa mga taga-barat. Pero pinalitan ko nga dito yung alaga ni Tatang. Dahil sinama ko nga sa kanya yung galit niyang alaga na pugita. Kaso level 1 pa lang yung pugita at level 2 pa lang yung mga puting bakulaw. Kaya gumamit na muna ako dito ng pinagbabawal na hero potion at power potion. Kaya nung okay na yung troops, kaya ito banat na kaagad. At ito na nga yung defense ni Raul. Content creator ata to ni Supercell. Tingnan niya naman yung IGN niya. Creator Raul. Kaya guys, focus tayo, focus. Kaya nailapag ko na nga dito si Tatang sa may baba kasama yung alaga niya na galit na pugita. Pugita nga yung pinili ko na isama dito kay Tatang. Dahil ang plano, papapasukin ko si Tatang malapit sa may town hall. Dahil ang town hall mismo yung tatargetin ng bulalaho ni Tatang. Kaya guys, focus muna tayo, focus kasi malalim-lalim yung town hall. Mahirap na, content creator pa naman ata to ni Supercell yung hahagisan natin ng tae. Pero wala yan, focus lang sa goal dahil hahagisan pa rin natin ng tae. Kaya inaantay ko lang muna dito na mawala yung epekto ng galit na pugita kay Tatang. At binibilang ko nga kung ilan yung mga defense na kailangan ko lagyan ng imbispel. Dahil 5 piraso nga lang yung dinala ko kaya kailangan kong tipirin. At ito nga, nawala na yung epekto ng galit na pugita. Kaya ito, todo focus na nga ako dito kung ano yung mga defense na kailangan ko lagyan ng imbispel. Kaya ayan, 4 nga na imbispel yung nagamit ko. At earthquake naman sa may town hall kaya ito na ang bulalakaw. Anyari na naman. Tragis na bahay ng karpentero yan. Hindi pala napasama sa imbispel. Bakit naman kasi doon nilagay yung bahay ng karpentero? Kasalanan to ni Raul eh. Kaya ang nangyari, sa bandang dulo, hindi ko nga na-3-star. Bakit naman kasi doon nilagay ni Raul yung bahay ng karpentero? Pero hayaan na, babawi na lang tayo sa sunod. At ito nga, lumipat na ako sa isang stage 16. At inaayos ko na nga ulit dito yung mga troops at spell na dadamitin. Pati pala dito, bagong pisa yung mga puting bakulaw. At yung alagang pugita ni Tatang, kaya napagamit na naman ako ulit dito ng pinagbabawal na hero potion at power potion. Pero nasayang lang talaga yung ginamit ko na power potion at hero potion kanina dun sa isang ako na stage 16. Tragis kasi ng bahay ng karpentero yan, pakalat-kalat dun sa may gilid.
Pero hayaan na, babawi na lang ako dito sa isa kong account. Kaya ito, banat na ulit. At ganun pa rin yung plano, pinapasok ko si tatang malapit dun sa may town hall. Kaya nailapag ko na siya dito sa may baba. At antayin ko lang ulit mawala yung epekto ng galit na pugita kay tatang. At inaantay ko rin ulit na bumalik dito yung isang spectator. Sayang, hindi niya napanood kanina yung nangyari sa bulalahaw ni tatang. E di sana may pamaidi na siya dahil i-feel yung nangyari sa bulalahaw ni tatang. Pero teka, ang bagal ni tatang maglinis ng mga defense. Kaya nilapagan ko na ng isang salamangkero dito sa may likod niya. Para habang busy si tatang sa mga defense, makakatulong naman yung isang salamangkero na maglinis sa mga buildings na iniwan ni tatang dito sa likod niya. At ayan, nandyan na nga ulit yung mata. Kaya guys, todo focus na talaga ako dito. Mahirap na pag pumalpak ulit yung bulalahaw ni tatang. Kaso nailang ata, kaya ayun, lumabas ulit. Pero hayaan na, kaya ito, ginamitan ko na ng hindi yung mga ibang defense. Sabay earthquake ulit sa may town hall. At ayun, sa pangalawang ulit, butas ang bubong ng town hall ni Raul. Kaya nilapag ko na kaagad si Topakin sa may taas. Sabay tutok ng malaking pana niya dun sa may town hall. Kaya ayun, nawala na nga yung town hall kasama yung Eagle at yung Clan Castle. Kaya sigurado, wala nang lalabas na kaldero na may lamang tae. At dahil pababa na yung Topakin, kaya nilapag ko na yung bahay ng aso dito sa may 3 o'clock para matanggal agad yung mga kalat dito sa may 3 o'clock. At si Topakin, papasok ka lang dito sa may monolith. Kaya sinamaan ko na si Topakin ng 3 puting bakulaw. Sabay lapag na mga bungo na nakasakay sa tae para mabuksan yung pader. At maabot ni Topakin yung monolith. At nilapag ko na nga yung abnoy na bigay para siya naman yung bahala ang magtatanggal sa mga defense na nandito sa may baba. At yung hirong yombot naman yung bahala ang magtatanggal sa mga defense na nandun sa may taas. Kaya pinasamahan ko na si hirong yombot na yan ang pirasong puting bakulaw dahil masakit-sakit na yung mga defense na papasukan niya. Habang si tatang chill na chill lang dito sa may baba habang nakikipagsapakan sa enemy BK. Hindi ko na nga masyadong tinututukan dito si tatang dahil meron naman siyang kasamang 5 healer. At wala na rin natitirang masasakit na defense dito sa may baba. Kaya kay hirong yombot na lang muna ang focus. Dahil kadalasan, siya naman talaga lagi yung bida. Madaya naman kasi talaga yung bago niyang equipment na sapatos. Bukod sa unti-unti bumabalik ang buhay, ni hindi pa nga makalapit yung mga tambay na tiyanak sa kanya. Kaya halos karamihan sa mga attack ngayon, puro yung boot charge nga yung ginagamit. Pero balik tayo dito sa deepest ni Raul. Napasobra ata yung dalahong pre-spell, kaya ayan, tinapon ko na lang sa gitna para hindi sayang. Pero pag may bantay si Raul na kaldero na may lamang tae, kailangan lang natin magdala ng muriatic acid para mawala yung amoy ng kaldero na may lamang tae. Pero teka, last 2 base na lang pala at nasa stage 17 na tayo. Kaya ito, tinanggal ko na nga yung laman ng army cam at nagsalang na nga huli dito ng 12 pirasong puting bakulaw. Gaya nga ng sabi ko sa umpisa, palalamigin natin lahat ng base na naiwan sa barat. Nagamit na itong main troops na puting bakulaw. At ewan ko na lang pag napanood ito ng mga taga-barat, sigurado puro kaldero na may lamang tae ang ilalagay nilang bantay para pangontra dito sa mga puting bakulaw. Kaya tara, banat ulit dito naman sa stage 17. At ayan, base na ata to ng leader ng barat dahil barat din yung IG niya. At dito nga ang plano, hagisan ko lang mantaay ni tatang ang multi-gear defense. Para kasama sa matatanggal ang town hall, 2 inferno tower at 2 scatter shot. Kaya tinanggal ko lang muna dito yung isang wizard tower at isang bomb tower. Kaya nilapag ko na si tatang dito sa may taas. Pero huli ko na napansin. Mali pala yung halaga na sinet ko kay tatang. Di ko pala napalitan si Diggy. Dapat ang sama ko dito ay si Frosty. Pero hayaan na. Dahil sa matatanggal na ni tatang dito yung bomb tower. Kaya ito na mga imbispel. Inisa-isa ko na nga ilapag sa mga defense na possible na pwedeng tamaan ang bulalakaw ni tatang. Kaya ito na ang bulalakaw ni tatang. Saluhin mo barat. At ayun, sabog yung tae. Kaya nilapagan ko na ng mga lindol. Abay gamit na malaking pana ni Topakin. Papunta dun sa may town hall. Ayun, solid yung naging value ng bulalakaw ni tatang. Pero nakaabang yung bantay na BK at isang ricochet cannon dito Topakin. E nilapagan ko na kaagad ng ilang pirasong puting bakulaw para kahit papano may susuporta dito kay Topakin at kay tatang. Kaso delikado yung mga healer sa isang air defense. Kaya ibinaba ko na dito yung bidabidang hirong yung bot para matanggal na kaagad yung air defense na isa-isa na nga tinatanggal yung mga healer. Kaso pumutok na pala yung bantay ni Barat na puting butete kaya sinabuyan ko na ng muriatic acid para mabilis malusaw. Akala ko kaldero na may lamang tae yung bantay ni Barat. Yun pala buteteng puti at puting bakulaw ang nilagay niya. Maganti ata si Barat dahil gusto niya ata manigas din sa yelo yung mga hero ko. Hehehehe. Sorry ka na lang Barat, mas marami yung puting bakulaw na dala-dala ko. Pero balik muna tayo dito kay Hirong Yombot. Miwalay pala siya sa grupo at masasalubong niya nga yung bantay na Yombot. Kaya nilapagan ko na muna ng spell ng mga tiyanak bago sila magsuntukan. Sabay praise sa bantay na Yombot.
Kaya ayun, puro black eye nga yung inabot ng bantay na yombot. Abang yung bantay na Machu Papa, tuwang-tuwa sa nakaparihid dito kay Abnoy. Ay ayan, pinagpapana nito pa rin. Abang ito mga buang na to, pinagtutulungan yung isang Rikushi Cannon. E ayun, hindi na nga nakagalaw, kawawa naman. At nagwala na nga yung hirong yombot dito sa may monolith. Kaya nakalabas na nga yung mga alaga niya at pinagpapalo nga dito yung mga Wizard Tower. Kaya ang nangyari, halos hindi nga nakagalaw yung mga defense at hero ni Barat nang dahil sa mga puting bakulaw at samahan pa ng pre-spell. Kaya ayun, natristar ko na nga yung isang T-17 na account nata ng leader ng Barat. Pero baka isipin nyo guys, kinawawa ko yung rush account ni Barat. Kaya sige, lipat tayo sa kabilang clan dito sa JPC. At balikan na lang natin yung isang base na naiwan doon sa Peach and Fire. At dito nga, 16 na puting bakulaw yung ginamit ko. Kaso hindi pa puri adult, kaya yan, napagamit na naman ako dito ng power potion. At dito ko nga ginamit yung 16 na puting bakulaw sa number 1 ng kalaban namin dito sa JPC. Natagamusta nga Gugu. At ayan, siguro hindi naman to kawawa dahil kung titingnan nyo, max na nga to sa T-17. Bali nilapagan ko lang muna dito ng isang Barbie sa may baba. Baka kasi may nakatagong poste ng mga PLDC. Sabay gamit ng Imbispell sa mga defense. At yung multigear nga ang hinagisan ko ng tae na galing kay Tatang. Kaya ayun, tanggal yung dalawang scatter shot, pati yung gasol, kasama pati yung Twin Castle. Kaya dito sigurado wala nang lalabas na kaldero na may lamang tae doon sa may Clan Castle. Uso kasi ngayon maglagay ng bantay na kaldero na may lamang tae. Pusamahan pa ng dalawang puting bakulaw. Maganda nga naman yung combination ng ganon yung bantay. Pero teka, napapalayo na tayo. Kaya nilapag ko na dito si Tupakin para mahila si Tatang. At plano ko nga lang dito na papuntahin sila sa may kanan. Kaya nilapag ko na yung bahay ng aso dun sa may 3 o'clock. Sabay gamit ng buro na nakasakay sa tae para mabuksan yung pader doon sa may Single Inferno Tower. At para makapasok yung dalawang puting bakulaw. At binutas ko na rin pala yung pader dito kina Tupakin para makapasok sila papunta dun sa may fire speeder na kanina pa ako sila nirarat-rat ng bala. Kaya ayan, isa-isa na nga nagputukan yung mga puting bakulaw. Tapos nasaktuan pa yung pinili kong entry para dito sa mga hero. Dahil dyan pala tinago yung trap na ipo-ipo. Dito si Pansit ang pangalan. Kaya ayan, nagpaikot-ikot pa nga yung mga hero habang nirarat-rat ang bala ng fire speeder. Grabe ba, halos hindi na nga nakagalaw yung Abnoy si Tupakin. Kasama pati si Tatang. Akala ko madededo na yung tatlong hero. Pero buti na lang nakapasok na nga yung Abnoy. At lumabas na rin yung reinforcement ko na mga super ipis. Kaya ito na nga yung ganti. Nagwala na nga dito yung Abnoy na BK gamit yung airquick boots niya at spikey ball. Kaya ayun, makakapasok na sila dito sa may town hall. Kaya nailapag ko na yung bida-bidang hero yung bot doon sa may taas. Para siya na yung bahala ang magtatanggal sa mga defense na nandun sa may taas. Kaso nadedo na pala yung Tupaking kasama pati si Abnoy. Pero buti na lang nagawa pa rin nila tanggalin yung town hall. Abang yung higanting kalbo na bagong ribbon, nakikipagsapaka na nga dito sa bantay na yombot. Kaya ayun, puro black eye na naman ang inabot ng bantay na yombot. Kawawa naman, lagi nagugulpi. Pero teka, ang dami pang mga main defense na naiwan dito sa base ni Pansit ang pangalan. At nadedo na nga si Tatam kasama yung higanting kalbo na bagong ribbon. Ay ang pag-asa na lang dito ay yung bida-bidang hero yombot. Kaso nirat-rat agad ng Expo. Buti na lang buhay pa yung halaga niya na Spirits Fox. Kaya ayun, nagawa pa nga magdago ni Hirong Yombot. Kaya sinusuportahan ko na dito ng Imbispell si Hirong Yombot. Dahil lumapit na nga siya dito sa may single IT. At nailapag ko na nga sa may 8 o'clock nung natitirang puting bakulaw. Para sa kanya mabalin yung atensyon ng Expo. Para si Hirong Yombot, tuloy-tuloy lang sa pagtanggal dito sa mga natitirang defense. Kaya nilapag ko na pati yung natitirang bungo na nakasakay sa tae. At ayun, nagsilutangan na nga yung mga nakatambay na tiyanak. At dali-dali nga sila pumunta dun sa mga puting bakulaw. Kaya ayun, nagsapaka na nga muna yung mga tambay na tiyanak at dalawang puting bakulaw. Abang si Hirong Yombot, focus lang sa goal at inuubos na nga yung mga defense na naiwan dito sa base ni Pansit ang pangalan. Kaso halos wala na palang natitirang oras. Kaya pinalabas ko na yung mga alaga ni Hirong Yombot para makatulong pa sa pagmaso dito sa mga buildings na naiwan sa base ni Pansit ang pangalan. Kaya sa bandang dulo, nagawa pa rin matristar kahit na maaga na maalam si Tupakin si Tatang kasama si Abnoy. Pero teka, nalis tayo sa laban at balik na nga tayo dun sa Peach and Fire. At nandito na nga ulit tayo at hindi pa nga natin nape-perfect yung score dito sa Peach and Fire dahil meron pang isang base na kailangan matristar. At yun nga ay fully max na TH-17. Pero ipahinga na muna natin yung mga puting bahulaw dahil yung dadamitin ko ay only heroes. At ito nga si Abnoy, si Tupakin at si Tatang. Ang cute na nila tignan dahil naka-uniform na sila na pang Christmas. Kaya eto na guys, ihanda nyo na yung sarili nyo. Dahil first time mangyari to na only heroes sa fully max stage 17. At eto na nga ang huling defense ng leader na si Barat, fully max na TH-17. Kaya guys, focus tayo, focus. Kaya eto na ang only heroes at ihagis nyo na yung mga tayo nyo.
Grabe, ang kunat ng Max Stage 17 ni Barat, di malang matanggal lahat. At ayan, nasubaybayan pa nga ni Barat yung nangyari dito sa huling di special na Puli Max Stage 17 na ginamitan nga lang ng Only Heroes. Kaya dahil doon na perfect na namin yung war at waiting na lang kami kung kaya ba nila itabla yung laban. Kaso pagtapos ng war, eto na nga yung naging result. Ang wala natanong gana umatak si Barat dahil siguro sa ginamitan lang ng Only Heroes yung Puli Max na TH-17 niya. Kaya guys, silipin nyo si Barat, baka pinalibutan yung bahay niya ng kaldero na may lamang tae. At hanggang ngayon hindi pa makatulog dahil dun sa mga puting bakulaw.